So, inaanyahan po ang lahat na tumayo na para po magpasimula ng ating gawain. Gusto ko po muna basahin po ang salamat po. Ang awit 145. Sabi po, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila si Yahweh at karapat dapat na siya ay purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. So, praise God po. So, tayo po ay kapasimula na ng ating gawain. Inaanyahan po si Sis Shine para po sa ating opening prayer. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, pinupuro, hallelujah, hallelujah. Manaming banal na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, pinupuri ka namin, pinapasalamatan, Panginoon, hallelujah. Sa gabing ito, Panginoon, na kami merong kalakasan, Panginoon, na bigay mo, O God, hallelujah. Salamat, O Diyos, Panginoon, sa paggabay mo, Panginoon, papunta dito kami, Panginoon, hallelujah. Sa pag-touch mo ng puso namin, Panginoon, hallelujah, para unahin ka, Panginoon, hallelujah. Salamat, O Diyos, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin sa araw-araw, O God, hallelujah. Salamat, O Diyos, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig mo, Panginoon, sa katapatan mo sa buhay namin, O Diyos. Walang hanggang salamat, Panginoon, sa pagpapatawad mo, Panginoon, sa pagpapala mo, Panginoon, hallelujah, na hindi kami deserving, Panginoon, sa anumang pagpapala, Panginoon, pero Panginoon, ikay, Panginoon, patuloy na kumikilos, nagpapakilala, Panginoon, at patuloy na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng kahabagan, Panginoon, hallelujah. Salamat, O Diyos, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na Panginoon, na lahat ng gagamitin po mo, Panginoon, ay pagpalain mo, O God, hallelujah. Bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, karunungan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, hallelujah. Magmula sa magte-testimony, sa music team, Panginoon, hanggang sa magsasalita, Panginoon, at magbabahagi ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na binigyan mo sa amin, Panginoon, na may kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Na tumayo, Panginoon, at magpuri sa iyo. Walang hanggang salamat, Panginoon. Hallelujah. Sa kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. Hallelujah. Itong gabi, Panginoon, to ay para sa iyo, Panginoon. Ikaw yung manguna, Panginoon. Ikaw yung maitaas at madakila, Panginoon, sa gabing ito. Hallelujah. Inaangkin na po namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, ng gawaing ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Sige nga po, humarap ka sa katabi mo. Sabi mo sa kanya, sumaiyo ang kapayapaan ng Diyos. Sumaiyo ang kagalakan ng Diyos. Sumaiyo ang kagalingan na nagmumula sa Diyos. Amen, amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. You're worthy to be praised, Abba Father. Hallelujah, hallelujah, Jesus. At awitan po natin si Lord. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Siya po ay nasa atin ngayon. When there are 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of us. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Yes. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea,
daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the world is in the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. This foolishness I know. But when the word is in the light, they will dance with joy like we're dancing now. And oh, I feel like dancing. It's foolishness, I know. But when the word is in the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. This foolishness I know. But when the word is in the light, they will dance with joy like we're dancing now. I could sing of your love forever. 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 Oh, hallelujah. Pag-ibig mo po, O Diyos, ay aming aawitin, O God, sapagkat ikaw ay dakila at mabuti sa lahat. Salamat po, Abba Father. Hallelujah. Hallelujah. Nananalig po kami sa inyo. Nananampalatayang ikaw ang hari, ikaw ang Diyos, ikaw ang aming tagapagligtas. Kaya salamat, Abba Father. Hallelujah. We invite you, Holy Spirit, in the midst of our hearts, in the midst of our lives, in the midst of our spirit, God. Sapagkat tunay nga, kayo lamang, O Diyos, ang karapat-dapat sa aming mga buhay sa pagsamba. Yeah, thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus.
You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you. I believe in all of your ways. Your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Hallelujah, Jesus. Into your hands I commit again with all I am. You, Lord, you hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. And Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Oh, Jesus, hallelujah. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship
Salamat po, Lord. Hallelujah. Na kami nakatalaga na sa iyo, Panginoon. At maglilingkod sa iyo, Abba Father. Panginoong Yesus, salamat that we are belongs to your kingdom. Salamat din, Banal na Espiritu Santo, na pumupuspos at nagbibigay sa amin, hallelujah, ng kapayapaan. Nagbibigay sa amin ng kagalakan sa kabila ng maraming pagsubok. Salamat, Banal na Espiritu Santo, na umaalalay sa amin at nagpapaalala na hindi mo kami iiwan, ipapabayaan man. Salamat po, Abba Father. Karapat dapat po kayong dakilain. Karapat dapat po kayong sambahin. Karapat dapat po kayong parangalan. Karapat dapat po kayo sa aming pagsamba. Hallelujah, Jesus. Tunay ngang dakila ka sa lahat. Wala po kayong katulad. Hindi po kayo nagbabago. Hallelujah. Ang katapatan mo ay walang hanggan. Ang kabutihan mo ay sagana sa buhay ng lahat. Salamat po, Abba Father. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay, sa pagsama mo sa amin, sa patuloy niyo pong pagbibigay ng lakas, katagumpayan, kagalakan na hindi kailanman napapatid sa kabila ng mga sirkumstansya ng buhay namin. Hallelujah, Jesus. Salamat maging sa kagalingan man. Salamat sa lahat ng biyaya at pagpapala mo. Hallelujah. Sa aming mga buhay. Hallelujah. Na hindi kayang bilangin, hindi kayang abutin, Panginoon, o hindi malirip ng aming mga pag-iisip na magagawa mo ang lahat ng bagay sa ikabubuti ng iyong mga anak. Kaya salamat, Abba Father. Napakabuti mo, Diyos. Grabe ang iyong kabutihan sa bawat pagkakataon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. You're worthy to be praised. Hallelujah. And you're beautiful beyond description, Lord. Salamat po, Abba Father. Sa iyo po kami nag-aalay ng pagsamba, pagluwalhati, pagdakila, at pagpaparangal sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Yahweh, in Jesus' name. Sabihin nga po natin, si Jesus ang aking Panginoon. Hallelujah. Si Jesus ang aming Panginoong Diyos. Jesus ang aming Panginoon Diyos. Amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. So muli po isa pong mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hallelujah. So yung mga nasa hulihan po, marami pa pong space sa harapan. Hello? Tara po dito po. Wala pong recitation. Kaya dito po tayo. Okay, sige po. So, sabi nga po nila, kung sino daw po yung yung matapang na anak ng Diyos. Praise God. Wow, dalawa na kagad. Tatlo. Praise God. Sige po. So, Sister Vicky daw po mauna. Praise God. Noong linggo ko po sana ito papatotoo, kaya lang ang dami nagpatotoo noong linggo. Kaya sabi ko, Miyerkules na lang. Purihin po ang ating Panginoon. 1 linggo na po yung nangyari sa akin kasi last Wednesday po, bumili po kasi ako ng Wilkins dito sa Alphamart. Kasi kailangan nga po nung apo ko ng tubig. So maaga po akong umalis dahil may DBBS. At nagmamadali po ako. Pag nakabili na po ako ng Wilkins, sanay naman po ako na nakabike. Nakaangkas yung Wilkins sa bike ko. Nagkataon lang po siguro talagang aksidente. May 3 kabataan na naglalakad doon sa karsada. Nakahilera sila. So dito po ako dadaan. Nakita ko naman po yung tricycle kasalubong ko. Then ngayon doon sa may tabi na yon, doon sa gilid ng mga kabataan, may puwang. Ang ginawa ko doon ako sumingit, may karga akong tubig. Nagkataon naman po yung aso, dumaan. Hindi na out of balance na po ako. Nagpagulong-gulong po ngayon ako sa karsada. At noon sa paggulong-gulong ko po, palagay ko po tinamaan pa ako ng Wilkins. Itong tadyak ko po na to, yun ang siguro tumama dahil itinaas ko yung kamay ko dito sa ulo ko. Nakita ko nila Brother Rudy, silang sumaklolo sa akin. Talaga po, nagdilim na po yung paningin ko, nawala na po ako na ulirat, kala ka nga po. Yung wala na kasi, nag-blackout po ako eh.
Yung sa nag-blackout po ako. Kaya pupurihin natin Panginoon dahil doon sa pagliligtas niya, nagkaroon po ako ng ulira, tinulungan po ako nila Brother Rudy. Hinatid na po ako ni Brother Rudy, pati yung aking Wilkins na dala, hinatid na po ako hanggang bahay. At yung mga kabataan po na nakahilera, sila din po yung dumampot sa akin. Tinulungan po nila ako para ako yung makatayo. Kaya niyo po ba? Kaya napakabuti po ng ating Panginoon, bagamat itong tagiliran ko po siguro, ito yung bumaksak talaga pong hanggang ngayon, iniinda ko pa na masakit. Pinahilot ko po nung Sabado, nagpasama po ako kay Sister Tessie. Talaga po nung hinihilot, halos mawalan po ako ng ulirat kasi napakasakit. Talagang sabi nung manghihilot na talagang tinamaan po yung tadyang ko, talagang mamamagat sasakit. Hanggang ngayon po, kumikirot pa. So 1 linggo na po, kung may nangyari po sa akin nung nakaraang Miyerkules, baka wala na rin po ako. Kaya po rin po ang ating Panginoon at napakabuti po. Talagang ni pagbibihis po nung gabi na yon, hindi ko magawa magbihis kasi ito pong kamay ko na to, hindi ko po maitaas at hindi ko rin po maitukod. Binibihisan lang po ako ni Madel. Kaya napakabuti po talaga ng Panginoon dahil eto ako, nakatayo ako, talagang may lakas na muli para muling maglingkod sa Kanya. Kaya tayo po, talagang ingat-ingat. Minsan po kahit pag-iingat natin, talagang dumadating po yung disgrasya. Kaya napakabuti po sa ating lahat ng Panginoon, sa ating lahat. Amen po. Praise God. So, salamat po sa laging proteksyon na binibigay po sa atin ng Panginoon. Sige po. Sino pa po? Ayan. Ayan, sabi nga po ni Pastora Ruby kanina na ang kadakilaan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos ay lagi nating sambitin araw-araw dahil araw-araw naman po na tayo pinagpapala ni Lord. Di po ba? Oras-oras, segundo. Kaya kung napansin nyo, nung Webes, ako rin po rito. Ngayon, eto na naman ako. Siyempre po, hindi po nagsasawa si Lord sa kabutihan po sa aking buhay. Kasi di po ako naka-attend ng Sunday. Kasi po nung Friday, after po ng Bible study namin ni Sister Lisa, dito po, kaila Ate Jo, natapos na po kami noon. Tapos bandang gabi po, nagkaayaan po kami ng mga hipag ko, tsaka ni Mister ko sa El Mercado. Naghalo po siguro yung kinain ko. Sumakit po talaga tiyan ko. Yung machi mango tsaka Milo shake. Masarap po kasing kumain talaga ng siyempre po mainit ang panahon. Siyempre po, pagkuha mo lang po ng Milo shake, kain agad ako. Nalamigin po siguro yung tiyan ko. Kaya po Saturday, ng umaga po, madaling araw, nagpoops na ako. Sorry po, excuse me. Yan po, tapos sumakit na po talaga yung tiyan ko. Ayoko pa nga pong padala. Siguro kahit anong in Jesus name siguro sa katigasan din ng ulo ko, minsan po, di po ba, sa pagka po nagkakasakit tayo o pagka po may nararanasan tayong pagsubok, isipin na lang po natin na may dalawa pong bagay, kasalanan o kapabayaan. Minsan po sa pagpababaya sa ating sarili, minsan rin po sa kasalanan, kaya nawawala po yung proteksyon ni Lord. Kaya nagkakasakit po tayo, nagkakaroon tayo ng pagsubok sa buhay. Ayun po, kahit anong prayer ko, talaga ayaw tumalab. Sabi ko, kasalanan ko to. Sabi ko, Lord, sorry po, sinagawa kong kasalanan. Yan. Dinala na po ako ni Mr. sa district. 12, Saturday ng 12 ng tanghali. Tapos po, medyo nawala na rin po dahil nasaksakan ng gamot. 2:00, nagpa-uwi na po ako kasi clear naman po yung urine. Tapos po kaso, may nakita raw po sa dugo ko na infeksyon. Kailangan daw pong i-test yung poops. Hindi pa po ako pwedeng lumabas. Ay ko, paano kung 2 araw ako hindi mapupo? 2 araw ka sa ospital. Ay ko, in Jesus' name, we walk by faith and not by sight. Pumirma ako na waiver. Uwi na po ako, Dok. Yung pupo ko po, susunod ko na lang po. Sorry po. Kasi po talaga pong sabi ko, wala na yung sakit ng tiyan ko. In Jesus' name, wala na to. Pinagaling na ako ni Lord. Kaysa po mag-stay pa po ako sa ospital nung Saturday na yon. Ngayon sabi ko, yaman nakako kung alam nga naman i-deliver ko pa rin yung poops ko. Wag nakako, basta magaling na ako in Jesus' name. Kaya po naka-attend po ako ngayon at nagpapasalamat din po ako sa Lord dahil ginamit po sila pastor at iba pang mga kalalakihan upang bisitahin po ang aking mister na si Brother Joselito Pulis Biray ng Sunday po.
Kaya po, talaga pong pinagpe-pray ko po na makasama rin po natin sa Sunday. Kaya kung makakasama rin po natin sa Sunday, magpapatotoo rin po ako. Hindi po ako magsasawa ng pagpasalamat dahil dakila ang Diyos sa ating buhay. At nagpapasalamat din po ako kay Sister During. Kaway po kayo dyan, Sister During. Ayan, thank you Lord. At nakasama po natin sa mga Bible study pag Friday. Ngayon po nakakasama na po dati na po si Sister During dito po sa church. Kapitbahay po namin. Kaya purihin po ang Diyos. Dakila ang Diyos sa lahat. Amen. Praise God. So, salamat po sa kagalingan ng Panginoon sa buhay ni Sister Ruby Ann. Tsaka yung, sabi nga, hindi dapat nagsasawa na magpasalamat po sa Panginoon. Hindi po ba? Okay, so meron pa po bang, hindi nananawa? Ayun, syempre po, si Brother John. Praise God. Mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Yon at salamat sa Diyos for another year, no? Ibig sabihin may pinapagawa pa si God. 39 na po ako. Last 20 years ago. Yan. Salamat sa Diyos at yon. Alam nyo, minsan yung kasi nagkaroon kami ng general check-up, medical yon, annual medical. Kaya kung di ako nagpapa-check up yung mga doktor, binibigyan lang ng sakit yung mga tao. Lumabas sa akin ay stage 1 hypertension daw ako. Samantalang nagwa 120/80 naman yung dugo ko. Hindi ko alam saan nila nanggaling yon. Baka, ewan ko lang din. Then, pati napagdisikitahan yung aking mata. Gusto papalitan yung aking glass. Sabi ka ako, wala pang... ilang buwan pa lang itong glass ko na ito, papapalitan mo na. Ayun, siguro hindi natin alam. Yun, at salamat sa Diyos at itong project namin dito, May 20, kailangan kong matagpos. Actually, hindi pa tapos talaga. Yun lang napagkasunduan namin na galawin. No? 147 meters lang kasi yun eh. Yun lang yung tatapusin muna. May 20 kasi pabalik na ako ng Malabon, yung aming grupo, para sa mechanical works naman. Kasi nag-resign yung aking nag-resign po yung mechanical engineer, walang hawak sa mechanical works. Praise God sa tiwala, no? Pinagtitiwalaan tayo ng company. Yun yung mga blessing sa knowledge and wisdom na binigay ni God. Ibang discipline kasi sa electrical ako talaga dapat, pero ibang discipline na yung mechanical. Pero yun, sa experience din naman. Kaya salamat sa Diyos, napakabuti niya at hindi kami pinababayaan. Yung aking may bahay ay malusog ng palusog. No? At actually, balak magpahinga, medyo napapagod ako talaga. Iba yung init kasi lalo dun sa may ilog. No? Sabi niya, hihatid mo na lang ako. Siya pa ngayon yung namimilit. No? Kaya blessing. Then sa mga anak namin, blessing din at salamat sa buhay nila. Yun, at napakarami, no? Dapat ipagpasalamat. Even though nga doon sa company, alam nyo, nalubugan na kami ng bangka. Yung bangka, may makina po yun. Gulat ako, madaling araw tumatawag yung tao. Galing ako noon ng Malabon. Titingnan ko lang sana sila dyan. Sakto na tumawag. Sabi niya, sir, may problema. Ayos ka ako ipasalubon niyo, ano ba yung problema? Pinadala sa akin yung picture, nakalubog na yung bangka lubog na yung makina. Pero praise God, dahil yung makina is hindi naman bagong andar, nakalamig na. So palit lang naman yon. And then muntik na naman kaming malubugan, praise God, at yung tugboat. Biglang tumawag na lang uli. Sabi niya, sir, pwede bang idali na namin yung tugboat dyan sa shipyard? O sige ako, bakit ang problema? At nakatagilid na, sir. Butas na pala yung left side ng tugboat. So ganun tayo iniingatan ng God, naiangat naman agad. Kasi sa company kasi nag-ooperate din po tayo ng ng mga equipment. At yun, na alam nyo kung nalaglag yung genset,
Yung genset po na ginagamit namin na around 500,000 yata yun. Pero praise God na naialis agad namin sa tugboat. Then yung tugboat, open namin yung manual. Kasi yan po kasi may balancer na tinatawag. May tubig yan, balancer po yun eh. So yun yung yung isang side may butas. So praise God at lahat naman ay nagiging smooth. And nakita ko naman kanina, baka before 20 is matagpos namin yung task na binigay sa amin dyan. Then God willing, balik ng Malabon ng 20. So hindi ko na po alam kung kailan namin yung matatapos. Kasi yung project dapat turnover namin ng June. So medyo nakita ko hindi naman may turnover. Extend ulit. So yun, kailangan lang pray ng pray. Alam nyo ba, may isang nangyari din, no? Yung aking hinahayuan. Alam nyo, kaya dapat talaga tayo ay humihingi ng gabay, no? At napakabisa talaga dapat ay by twos para may nag-i-intercede. No? Ang ganda na ng flow. Talagang sabi ko, praise God, no? Kumilos ang kaaway. Sinabi nung mga pamilya niya, pag nagpatuloy ka dyan, itatakwil kita. Tatakwil namin kayo, yung pamilya. Talaga naman ay habang nagsasalita siya ng ganun sinasabi at humingi ng pasensya. Sabi ko, hindi ka ako sa akin humingi, huwag ka humingi ng pasensya sa akin. Ginagamit lang ako ni God para kayo ay sharean, pero karapatan nyo yan, choice nyo yan, pero mas maganda. Hindi baling itakwil tayo ng tao. Huwag lang ang Diyos ang mawawala sa atin. So, dumating yung time, sabi pa, kasi, pupunta na po kami muna ng Manila, ganun. Ay, sige lang ako. So, understood na yon. Alam nyo ba kung paano minumulat ng God ang tao? Pumunta kami na aking may bahay sa Alpha Mart dito. Naghanap ako ng yelo. Nagkita ngayon kami sa Alpha Mart. Kumusta? Ganun. Normal pa rin. Pero alam nyo, patuloy lang tayo, huwag tayong manghihinawa. Alam nyo po ko sa Kuwait, karanasan namin talaga doon, sasalubungin pa lang, sasabihin mo, kabayan, pag nakita nilang may trucks, busy ako. Ganun po. Ganun talaga pag nag-evangelize tayo. Kaya patuloy lang, huwag tayong mapapagod, gawin natin yung part natin. Hindi naman ibig sabihin, ayun, na-sharean ko na. Pero dapat nagmumula sa ating puso para kung hindi man sila ngayon na matatouch, even though na wala ka na sa mundo, may iba pang gagamitin si God. Ang mahalaga, mataniman po natin sila ng Word of God. To God be the glory po. Salamat po. At ang pinakamasarap po, di po ba, sa mga nagbe-birthday sa Panginoon ay nananatili sa Panginoon. Di po ba? Okay, so meron po ba? Talaga. Sister Isa po. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Hallelujah. Nagpapasalamat po kay Lord dahil talaga pong kahit mainit, sabi nga kahit araw, ay iingatan tayo ni Lord. Kapag tayo kumikilala sa Kanya, pangako naman niya po yun eh. Kanina pong pag-uwi ko po, galing po kami sa Kapitolyo, may mga babae pong nananalangin doon. Maki-join po tayo kung gusto niyo po. Kung kayo po ay willing, kasi gusto po na Lord talagang dumami pa ang nananalangin sa ating bayan, sa ating bansa. So napakabuti po ni Lord na sinihimaya nga po naglagay siya ng bantay para manalangin araw at gabi. So ganun din naman po tayo. Alam natin na nanalangin tayo araw at gabi. At pag ginagamit ka ni Lord, talaga namang may pagsubok pagdating mo ng bahay. Pero sabi nga, huwag ka namang magkasala. Hindi ka naman nagmumura, nagagalit ka, pero hindi ka magmumura. Amen po. Sabi nga, lahat yata ng mga ginagamit ng Panginoon, may mga pagsubok na nangyayari sa buhay natin. Pero sa puso naman natin, nagtutuwid lang naman po tayo sa ating mga anak. Dahil minsan, kung di po nila matututunang gumawa sa bahay, darating ang araw, pag iniwanan natin sila, kung di sila matututong gumawa, magiging talagang lahat ay magiging hindi ayos. Kumbaga. Kaya nagpapasalamat po kay Lord dahil ang katapatan ng Diyos ay
tunay ngang dakila po. Kahit na wala tayong pagdidilig doon, kapatid, hindi tayo nagdilig, may mga kapatid pong kasama kami doon, na nagdidilig po kami ng mga pananim. So nakasama po kami doon sa farm, mga nagdidilig, nagtatanim po. Hindi naman po tayo nawawala ng trabahong magagawa. Meron pa rin po na ipinapalit si Lord. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Talagang He is the sustainer of everything in our life. Siya po yung nagsusustina, maging pinansyal, physical man. Kasi kanina po, 10 o'clock pa lang, sobrang sikat na ng araw. Ano po? At ako po yung nagpapasalamat. Napunta rin po ako dun sa may ng mga estudyante. At salamat nga po sa Panginoon dahil nag-share po tayo ng salita ng Panginoon doon at tumanggap po ang mga kabataan. Salamat po sa Panginoon. Kaya nga po kayo na-amaze sa ating Panginoon. Meron po akong bayabas dyan. Sabi nga, hindi po ba may mga punong kahoy? Sa season lang nila namumunga. Pero yung pong bunga ng aming bayabasan, talaga na pong namumunga siya. Maraming bunga po, talagang matutuwa ka, ma-amaze ka. Sabi nga, in season and out of season, talagang namumunga po siya. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Dakila po talaga, pinapakita lang, parang naisip ko, yan ang bunga mo, yan marami kang bunga, yan maraming bunga yan. Kasi nga po, syempre, minsan, di po ba tumatanggap sa Panginoon, may 10, may 20, merong 5, merong 7, kung sino yung maabutan mo na talaga, sabi ko nga, Lord, natutuwa po ako sa iyo, nakaka-amaze po kayo. Ang himala mo sa buhay ng tao ay gano'n na lamang. Kaya nga maaawitan po si Lord na sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ay mararanasan natin. Higit pa po sa buhay. Kaya sabi nga, I could sing of your love forever. Ang pag-ibig ng Diyos ay lagi nating inaawit. Kaya purihin po ang ating Panginoon sa kanyang kaluwalhati at karangalan. Pasasalamat in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. So, bago po ibigay dun sa ating speaker sa araw na ito, gusto ko rin pong magbalik ng papuri sa Panginoon sa ginawa niya po nitong VBS. So, nakakatuwa po dahil napakabuti po ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. So, sabi nga po ni Pastor nung Sunday, naging matagumpay po yung ating VBS. Dahil po sa binigay na Panginoon na katagumpayan, sinamahan po tayo ng Panginoon. At ganoon din po, sabi nga, mabati ang mabuti. Binabati ko po yung mga tao na naging bahagi po ng ating VBS. Pinapasalamatan po namin kasi meron po dyan sa mga ginamit ng Panginoon, mga may trabaho, pero mga panggabi sila, pero nandito sila umaga, nagtuturo. Di po ba? Iba dyan, yun nga po, si Sister Vicky, mayroon dinadamdam pero present po siya sa kusina. Di po ba? At hindi lang po yun, may mga estudyante na dapat magtatrabaho sana nitong summer. Pero inoffer po nila yung kanilang paghahanap ng trabaho na magturo po sila sa VBS. So napakabuti po ng Panginoon. Nagpapasalamat din po ako doon sa mga nagbigay ng pledge. Napakalaking bagay po. No, yung mga may nagbigay po ng merienda, salamat po doon sa bawat isa. Salamat po. So, sa mga tumulong po, kahit nasa kusina sila, hindi lang sa mga teachers, kundi sa mga nasa kusina, maraming salamat din po sa inyo. So, ang Lord na po ang bahalang magbalik doon sa sound system, sa mga nagprint, sa mga naghatid sa mga bata, sa mga sumundo sa mga bata, napakalaking bagay po yon. So, salamat po sa Panginoon doon sa pagtutulungan ng bawat isa. So, hindi lang po ito sa children's ministry. Lahat po tayo ay naging bahagi para maging matagumpay po ang VBS. So, hindi man po lahat sila bumalik, yung mga bata, pero sabi nga po ni Brother John, nakapagtanim tayo. Di po ba? Nakapagtanim tayo sa mga bata at hindi na po nila makakalimutan yon. At alam po natin, in due time, ang Lord po ay patutubuin iyon, palalaguin at mamumunga ng sagana. In Jesus' name. So, binibigay ko na po dun sa gagamitin po ng Panginoon para sa mensahe po sa araw na ito. Si Brother Mar. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Panginoon sapagkat muli na naman po tayo ay nagkasama-sama sa lugar na ito upang tayo po ay mag-aral sa salita po ng ating Panginoon. Hallelujah. At bago po tayo magpasimula, tayo po ay manalangin. Hallelujah. O dakilang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon na maraming salamat po sa patuloy na buhay, kalusugan, kalakasan na pinahiram mo sa bawat sa amin. Salamat sapagkat dahil sa buhay na ito, Panginoon, kami laging mayroong pagkakataon na ikaw ay mapuri, na ikaw ay masamba at mapasalamatan sa amin po mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagkalinga, pag-iingat at pagsubaybay, Panginoon, sa buhay ng bawat sa amin, Panginoon, sa araw-araw na aming pamumuhay. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na hindi nagbabago mula noon ngayon at magpakailan-kailan pa man, na patuloy, Panginoon, na sa amin ay gumagabay at kumakalinga sa bawat segundo, sa bawat minuto, sa bawat oras, sa bawat araw na aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sapagkat napakabuti mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. Kaya sa gabing ito, Ama, gabayan mo po kami at pangunahan mo po kami sa pamamagitan po, Panginoon, ng banal mong Espiritu na siyang magtuturo sa amin, Panginoon, upang maunawaan po namin ang nais mo pong ipahayag sa bawat isa po sa amin sa gabing ito bilang mga anak mo. Salamat, Amang Diyos, inaangin po namin ang tagumpay na nagmumula sa iyo sa pangalan ng aming Panginoon Kristo kami dumadalangin. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po ngayon mga kapatid ay nasa lesson 3 na po tayo ng ating pong pag-aaral. At kumbaga, ang ating pong pag-aaral na ito ay parang back to basic lang po tayo. Praise God. At minsan ay mas mainam na rin po yung ganito na tayo po ay nagbabalik aral upang maunawaan po natin at patuloy nating maalala kung saan tayo nagmula, kung saan tayo nagsimula, at maunawaan natin ang kahalagahan ng pagkakatawag po sa bawat isa sa atin. At ang lesson 3 po na ito na ating po pag-aaralan ay may pamagat na ang bagong kapanganakan o ipinanganak na muli sa pamilya ng Diyos. Excuse me po. Hallelujah. Kinakabahan. Matagal-tagal na po kasi hindi nakakatayo. Hallelujah. Praise God. Sa aklat po ng Genesis, mga kapatid, doon po sa chapter 1, ay mababasa po natin kung paano po nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay at kung paano po nilikha ng Diyos ang tao. Praise God. Doon po sa chapter 1 verse 26 to 28 ay makikita po natin doon na nilikha po ng Diyos ang tao ayon po sa kanyang wangis. Amen. Iba po yung pagkakalikha sa atin. Matapos pong lalangin at likain ng Diyos ang langit at ang lupa sa pamamagitan ng kanyang mga salita, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganoon at magkaroon ng ganire. Subalit sa ikapitong araw, ay sa ika-6 na araw, iba po yung pagkakalikha niya sa atin. Nagbigay po siya ng panahon, nagbigay po siya ng oras at kumbaga ay pagtatrabaho. Gumawa siya ng putik, kinimpalang putik, ginawang hugis tao, at pagkaraan na ito'y hiningahan niya upang ito'y magkaroon ng buhay. Iba po ang pagkakalikha ng Diyos sa tao. Tayo po ay nilikha ng Diyos ayon po sa kanyang wangis. Kaya, special po tayong lahat sa ating Panginoon. Amen. Special po tayong lahat. Kung ating pong napag-aaralan ang salita ng Diyos, ay makikita po natin na
Nang magkasala si Satanas at magrebelyon sa Diyos, no comment lang ang Diyos. Hindi po siya natitinag, nakaupo lang siya sa kanyang trono. Bakit? Sapagkat alam ng Diyos na walang magagawa si Satanas kahit siya magrebelde sa Diyos. Alam ng Diyos na siya lang ang lumikha sa lahat ng anghel, sa lahat ng bagay. Kaya, no comment lang, hindi naliligalig, hindi natitigatig ang Diyos na magkasala si Lucifer, si Lucifer. Anghel po siya po yung dating anghel na paborito ng Diyos na pinagkatiwalaan ng Diyos para pamunuan ang anghel sa sangkalangitan. Subalit nang dahil sa kanyang pagkainggit sa Diyos, dahil sa pagsamba ng mga anghel sa ating Panginoon, siya ay nagrebelde at ninais niyang angkinin o agawin ang pagsamba ng mga anghel sa kalangitan, doon sa kalangitan sa ating Panginoon. Subalit, sa kanyang pagre-rebelde ay hindi po natinag ang ating Panginoon. Subalit mga kapatid, nang ang tao po ang nagkasala sa ating Panginoon, parang nagulat ang ating Panginoon. Siya ay tumayo. Siya ay naligalig. Naligalig po ang ating Panginoon sapagkat mahal na mahal po tayong lahat ng Panginoon. Sapagkat nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis. Kaya nung ang tao po ang magkasala na sa ating Panginoon, umisip na po ng paraan ng Diyos kung paano po niya maibabalik na muli ang relasyon ng tao sa Kanya. Umisip na po siya ng paraan. Hallelujah. Kanya po tayo kamahal ng ating Panginoon. Napakahalaga po natin sa Panginoon kung atin lamang pong nakikita. At alam po nyo ang paraang naisip ng Diyos sa kabila ng pagsalangsang ng tao, sa kabila ng kasalanan ng tao, simula ng kanyang likhain at lalangin ng sanglibutan, ay makikita po natin na ang pagmamahal ng Diyos ay hindi kailanman nagbabago. Pilit siyang gumawa ng paraan at alam po natin ang pamamaraang ginawa ng Diyos ay nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak para po ialay ang buhay para po sa ating lahat. Ganyan po tayo kamahal ng ating Panginoon. Kuminsan ay hindi po natin nakikita kung gaano po kahalaga tayo sa paningin ng Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon mga kapatid. Kaya ginawa niya na ialay ang kanyang buhay para sa ating lahat. At praise God. At sa pagkakalalang at pagkakalika ng tao sa atin, ng Diyos sa atin, nais din niya na tayo'y mamuhay na umiibig sa Kanya at mamuhay na nagmamahalan kasama ang iba pang mga tao. Nais din niya na gamitin natin ang ating buhay ng ganap. Yun po ang plano at nais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya po niya tayong nilikha ay nais ng Diyos na maranasan natin yung kanyang masaganang mga pagpapala, yung kanyang mga biyaya at yung kapayapaan ay maranasan natin na nagmumula sa Kanya. Hallelujah. Subalit, maraming tao po ang hindi nakakaranas ng ganitong buhay. Bakit po? Sapagkat ang tao ay nagkasala sa Diyos, kaya hindi maunawaan ng tao ang pag-ibig ng Diyos at hindi maibahagi ang pag-ibig na ito sa kanyang kapwa. Praise God. Ayun po. Maraming tao po ang hindi nakakaranas ng mga pangako ng Diyos. Nakasaganaan, nakapayapaan, nakagalakan. Bakit po? Dahil sa kasalanan. Dahil po sa kasalanan, kaya hindi po maranasan ng tao ang ipinangako ng Diyos doon sa, hallelujah, doon po sa
Juan Gisgis ay makita po natin doon na sinasabi na ang magnanakaw ay nagpunta rito sa lupa upang magnakaw, pumatay at magwasak. Yun po ay walang iba kundi ang dyablo na hinulog ng Diyos mula sa langit. At nang siya ay naparito sa lupa, wala siyang ginawa kundi dayain ang mga tao. Wala siyang ginawa kundi lilangin ang mga tao. Wala siyang ginawa kundi ilayo ang mga tao sa presensya ng ating Panginoon. Walang ginawa ang dyablo kundi wasakin ang maayos na pumumuhay ng mga tao. Ang magandang pagsasamahan ng mga mag-asawa ay kanyang winawasak. Yan ang gawain ng dyablo sa buhay ng mga tao. Subalit anong sabi ng Panginoon? Nang siya ay maparito sa lupa sa kanyang pagkakatawang tao, ang sabi niya, subalit ako ay naparito upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kisesya. Yan po ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak. Subalit ito ay hindi po nararanasan ng maraming tao sapagkat nang dahil po sa kanilang paggawa ng kasalanan ay hindi po nila nararanasan ang mapayapang pamumuhay na ipinapangako ng ating Panginoon. Excuse me po. Sabi nga po ni Mike Enriquez, excuse me po. Nagkakate po ang lalamunan. Praise God. Hallelujah, Jesus. At makita po natin na dahil po sa kasalanan ay maraming tao ang hindi nakakaranas ng masaganang biyaya at pagpapala na ipinangako ng ating Panginoon. At walang sino mang tao ang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan. Lahat po tayo ay nagkasala. Subalit, dahil sa biyaya at tabag ng ating Panginoon, tayo po ngayon ay malaya na sa kasalanan. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Praise God. At makita po natin na dahil ang tao ay nahiwalay sa Diyos, nawasak rin ang relasyon ng bawat tao. Walang kapayapaan at magandang pagsasamahan ang isa't isa. Nawala na ang tunay na komunidad na nais ng Diyos. Praise God. Dahil walang taong gustong manatili sa puot ng Diyos at mapunta sa impyerno, ang tao ay gumagawa ng iba't ibang pamamaraan upang makipagkasundo sa Diyos. Subalit hindi po sapat ang mga ito para tayo ay patawarin sa ating mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil po alam ng tao na siya ay nahiwalay sa Diyos, sa Panginoon, alam ng tao na nasira ang relasyon ng tao at ng Diyos, ang lahat po ng tao ay umiisip at gumawa ng kapamaraanan kung papaano po muling maibabalik yung kanilang relasyon sa Diyos. Mayroong mga tao na gumagawa ng mabuti, nagbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Mayroong mga taong mayayaman na nagbibigay sa mga institusyon, sa mga ampunan, sa pag-aakala nila na iyon ang pamamaraan para sila ay patawarin ng Diyos, para sila ay maayos yung kanilang relasyon sa Diyos. Yun po ang ginagawa ng tao. May mga tao na lumalakad po ng paluhod mula doon sa pintuan ng simbahan hanggang sa harapan. At sa kanilang pag-aakala, yung kanilang paglakad ng paluhod ay yun ay magiging lunas o paraan para sila ay patawarin ng Diyos at para maibalik yung kanilang relasyon sa Diyos. Mayroong mga tao na nagpapapako sa krus. May mga tao na nagsinusugatan ng sarili sa pag-aakalang yun ang pamamaraan para sila ay patawarin ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Para sa kanilang pag-aakala na tama yung kanilang gagawa at natutuwa ang Diyos sa kanila, sa pag-aakala nila niyon ang paraan para sila ay maging tunay na anak ng Diyos. Subalit, sinasabi po ng banal na kasulatan na hindi sapat ang ginagawa ng tao. Hindi po sapat ang lahat ng mga sakripisyong ginagawa ng tao para sila ay patawarin sa kanilang mga kasalanan.
para sila ay muling maibalik yung kanilang relasyon sa Diyos at para sila ay maging anak ng Diyos. Hindi po sapat ang ginagawa ng taong sakripisyo sang-ayon po sa banal na kasulatan na sinasabi po doon po sa hallelujah, sa aklat po ng Efeso chapter 2 verse 8 ay makita po natin doon. Basahin nga po natin nang makita po natin. Hallelujah Jesus, hallelujah. O purihin ka po Panginoon. Praise God. Praise God. Hallelujah. Praise God. Chapter 2, verse, hallelujah, verse 8 to 10. Tingnan po natin, bakit hindi po sapat? Ang sabi po rito, hindi daw po sapat yung mga ginagawang kabutihan ng tao para siya ay patawarin at maging kadugod-lugod sa ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng Efeso, chapter 2, verse 8 to 10, sabi po rito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong pamang una. Yan. Kaya maliwanag pa po sa sikat ng araw ay sinasabi ng banal na kasulatan ng ating Panginoon na ang lahat ng ginagawa po nating lahat na mabubuting gawa na hindi sumasang-ayon sa salita ng ating Panginoon, ang lahat po ng ito ay useless lamang po. Hindi ko po sinasabi na masama po ang gumawa ng mabuti. Maganda nga po sana kung tayo gumagawa ng mabuti, lalo na kung tayo po ay nasa Panginoon na. Sapagkat ang paggawa po natin ng mabuti bilang mga anak ng Diyos, ito po ay patunay lamang na ang Diyos ay nasa atin na. Praise God. Nakukuha po ba natin? Hindi bawal, hindi masama ang gumawa ng mabuti. Subalit kapag tayo ay nasa Panginoon Jesucristo na, tinanggap na natin ang Panginoon sa ating buhay bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas, natural lamang po na tayo ay gagawa ng mabuti sapagkat yung Diyos na tinanggap natin sa ating buhay, banal at mabuti. Kaya likas po na mangyayari na tayo ay gagawa ng mabuti sapagkat ang Diyos ay mabuti. Praise God. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang nais lamang po ipaunawa sa atin ng ating Panginoon sa kanyang mga salita, praise God, na tunay nga na ang nais niya sa atin bilang mga tao ay kilalanin natin ang ating Panginoon. Iyan po ang nais ng Panginoon sa buhay ng bawat tao. Ang nais niya ay ang lahat ng tao ay makaunawa ng kanyang salita at tanggapin ang Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At sa pamamagitan ng ganung pamamaraan na nais ng Diyos na dapat nating gawin bilang tao, ay noon lamang po natin makakamit ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sapagkat ang lahat nga po ay nagkasala, sabi sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat nga po ng tao ay nagkasala at wala sino man ang nakaabot sa kalooban ng Diyos o naging kadugod-lugod sa Diyos. At alam na po natin lahat yung bilang mga anak ng Diyos. At doon sa Roma 6:23 ay makikita natin na ang lahat, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na wala hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Basic na basic po. No? Talagang tayo po nagbabalik aral. Hallelujah. Sa gabing ito. Hallelujah. Kaya mga kapatid,
Napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Baka makita po natin na sa pamamagitan talaga lamang ng habag ng Diyos, kaya tayo ay naligtas. Praise God. May mga nagsasabi, gaya nga elaborate si Amang Noli. Ang sabi ni Amang Noli nung araw, nung po siya bina-Bible study namin nung araw, nung kami po ay nagkakaroon ng gawain, hindi raw niya kailangan sumapi sa born again. Kasi mabait naman daw siyang tao. Wala naman ako'y naaragabyado, mabait naman ako. Kaya wala akong kasalanan, sabi niya. Pero dahil po sa patuloy na pagdaraos po ng gawain dyan sa kanilang bahay nung araw, ay naunawaan po niya na siya po pala ay makasalanan. Sangayon po doon sa Efeso 2 na binasa po natin na ang mabubuting gawa natin ay walang kabuluhan kung si Kristo po ay wala sa ating buhay. Naunawaan po niya. Kaya sabi nga niya sa kanyang patotoo, naunawaan ko na wala palang silbi yung mabubuting gawa na ginagawa ko kung wala si Kristo sa buhay ko, sabi niya. Kaya napakahalaga po talaga na tayo po hindi po nagsasawa na ibahagi po ang Panginoon sa ating kapwa. Praise God. Kahit po tayo nag-iisa, basta mayroon po tayong nakaharap na tao, ibahagi po natin ang ating Panginoon. Sabihin po natin sa kanila na mahal sila ng Panginoon. Ako sinasabi ko po sa mga kumpare ko pag nakakasama ko sila, pare ka ako, mahal na mahal kita eh. Kaya ako sinasabi sa iyo yung totoo. Kasi alam ko ako pare, mapapahama ka pagka hindi mo tinanggap ang Panginoon sa ayon sa salita ng Diyos. Ngayon, kung mahal po talaga natin ang kapwa natin, kung mahal natin ang mga kumpare natin, kung mahal natin yung mga anak natin, sabihin po natin sa kanila ang totoo. Na kapag hindi po nila tinanggap ang Panginoon sa Kristo at namatay sila, mapapahamak po sila. Kaya sabihin po natin sa kanila kung mahal natin sila. Kaya ako, at pasok ko, ganun kagad. Pare, mahal na mahal kita eh. Diba? Mahal na mahal kita, kaya sinasabi ko sa iyo na mahal ka ng Diyos. Ayokong mapunta ka pare sa impyerno, kaya sinasabi ko sa iyo na mahal ka ng Diyos. Kasi kapag namatay ka, hindi mo tinanggap si Kristo at hindi ka nagsisi sa iyong mga kasalanan, tiyak pare sa impyerno ka pupunta. Sabi ko po sa kanilang ganun. Kaya mga kapatid, huwag po tayo magsasawa na ibahagi po ang Panginoon sa mga taong nakakasalumuhan natin sa araw-araw. Kahit sino pa siya, huwag po tayo magsasawa. Karanasan ko po yan, marami na po akong mga nakaka-encounter na may mga sakit. Sinasabi ko sa kanila yung katotohanan na kinakailangan na kilalanin natin ang Panginoon para tayo ipatawarin sa ating mga kasalanan at tayo magmana ng buhay na wala hanggan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng Panginoon, hallelujah. Sapagkat ito pong araling ito, mapakahaba po nito eh. Kung ito po talaga akin pong ililista at pag-aaralan po natin, abuti po siguro tayo ng mga 2 oras eh. Kasi 4 na page po ito eh. Pero kumuha na lang po ako ng mga konting para po bigyan na lang po ng konting paliwanagan para malubusan po nating maunawaan yung sinasabi po ng araling ito na para tayo ay maging kabahagi sa pamilya ng Diyos ay kinakailangan talagang tanggapin ng tao ang ating Panginoon Kristo. Yan po ang mensahe po ng ating pinag-aralan, ang bagong kapanganakan o pinanganak na muli sa pamilya ng Diyos. Praise God. Salamat po tayo sa Panginoon dahil tayo po ay nakakilala at nakaunawa sa ating Panginoon. Salamat po doon sa mga taong ginamit ng Diyos para po tayo makakilala sa Panginoon. Mga naalala ko tuloy, mga 1986 o 87. Naalala ko po na si Pastor Vic noon, nag-house-house sila doon sa Bugyon. Nagkataong ako po ay nandun sa bahay ng tiyahin ko sa Bugyon. Nagba-Bible study po sila doon. Doon ko po naunawaan na ako pala ay makasalanan. Praise God. Alam po ninyo,
Kung hindi po ako nakarinig ng salita ng Diyos, ewan ko po kung nasaan po ako ngayon. Kaya hindi ko po malilimutan ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko dahil noong mga panahon yun ay ang buhay ko ay wala ng kwenta. Noong mga panahon yun. Pakiramdam ko noong panahon ay nag-iisa ako sa mundo. Kasi wala na kaming mga magulang. Mayroon akong sakit. Nagkaroon ako ng sakit. Madalis ko nasasabi sa inyo na nagkasakit ako ng nervyos. At yung nervyos ko na yun ang nag-uutos sa akin para mawala ng pag-asa, para magpakamatay. Yun ay nakuha ko dahil sa kasalanan eh. Kaya ako nagkasala eh. Kaya ako nagkaganon dahil sa paggawa ko din ng kasalanan. Kaya hindi ko po talaga makakalimutan ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Dahil kung di po ako nakarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan po nila Pastor Vic na ginagamit ng Panginoon noong mga panahon yon doon sa Bugyon, ay hindi ko po maunawaan na ako ay makasalanan. Hindi ko po maunawaan na ang ating Panginoon Jesucristo pala ay nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Kaya noong mga panahon yon ay inangking ko yung pangako ng Diyos na kagalingan na kanya sinabi doon sa 1 Peter 2:24 ay tanda ko po na sabi doon ay sa pamamagitan ng mga sugat at mga latay ng ating Panginoon Jesucristo, tayo po ay kanya ng pinagaling. Inangking ko po yun mga kapatid. Inangking ko po yun. Hallelujah. Bagamat itong mga panahon ay labanan, may mga hating gabi tumatakbo ko sa ilog. May nag-uutos sa akin, tumalon ako hating gabi. Pagdating ko po doon sa pangpang, bigla ako napapatingin sa langit at nakikita ko mga bituin at bigla ako nasasabi, Panginoon ko, Diyos ko. Biglang humihinto, nawawala yung aking pagpapakatiwakal. Sipon nyo kung ano po yung nangyari sa buhay ko ng mga panahon yun. Napakahirap. Napakahirap po pala na wala kang magulang na malapitan para humingi ng tulong doon sa iyong nararamdaman. Ang mga kapatid ko po yung maliliit pa. Mga panahon yun. Hindi ko po masabi sa kanila yung aking nararamdaman. Kaya mga kapatid, alam po ninyo, kahit ano mangyari, kahit patayin mo ko, tagtarin mo ko, hindi mo ako mapapalayo sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi po ako mapapalayo ng kahit na sino man. Kahit ako'y tagtarin ng bala. Lalong-lalo na kung ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos, okay lang. Napakasarap mamatay na ikaw ay naglilingkod sa ating Panginoon. Tandaan po niyan. Naranasan ko na po yan. Napakasarap. Walang takot. Noong mga panahon po namin ay panahon pa ng MPA noon. Talagang maraming tumatakot sa amin. Nung kami po nasa Bugyon ay sabi po Pastor Vic doon ay pasasabugin po yung White House, di ba? Noong mga panahon nandun po tayo. Pasasabugin daw po yung White House na pinagdarausan po namin ng gawain doon. Hindi po kami natakot. Sabi ko kapag nangyari yung gusto nyo mangyari, na kami ay pasasabugin nyo, okay lang. Kasi yung Diyos na aming sinasampalatayanan at pinaglilingkuran ay tiyak na aming makakasama na. Hallelujah. Praise God. Kaya mga kapatid, huwag tayong matatakot. Huwag po tayong matatakot sa ating paglilingkod, sa ating ginagawa, ang paglilingkod sa ating Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako. Huwag po tayo mag-alinlangan na ang Diyos ay hindi totoo. Totoo po ang ating Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Totoo po ang ating Panginoon. Tanungin ko po kayo, sino po makakagawa ng baghari? Ng rainbow? Sino makakagawa ng rainbow? Hindi po kayang gawin ng tao ang rainbow. Sino po makakagawa niyan? Ang Diyos, mga kapatid. Bakit ka nagdududa? Kung may pagdududa pa sa puso mo at pag-aalinlangan, natutuba ang Diyos na ipinaglilingkuran. Sinabi ng Diyos doon sa aklat po ng Genesis, kung ating mababasa ay sabi ng Panginoon kay Nonong Noe, hindi ko na gugunawin pa ang daigdig sa pamamagitan ng tubig. Kapag nakita ninyo ang baghari, kapag sa tuwing nagdidilim at makita nyo ang baghari
Sa kalawakan, ang sabi ng Panginoon kay Noe, inaalala ko ang aking pakikipagtipan sa tao na hindi ko nagugunawin pa ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Nakita po nyo kapag nagdidilim, ibig umulan, may rainbow na biglang humaharang doon sa ulan. Alam po nyo, ang sabi ng Panginoon, kapag nakita nyo ang baghari, inaalala ko ang aking pakikipagtipan sa tao. Hallelujah! Woo! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! 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 Bakit tayo mag-aalinlangan? Ito to yung ating Diyos na pinaglilingkuran. Sinabi niya. Sinabi po niya. Di po ba? Nag-aalinlangan pa po ba tayo sa ating Panginoon? Hindi na po tayo dapat pag mag-aalinlangan dahil yung Diyos na nangako kay Nonong Noe na nagpapatunay ng kanyang pinangakong baghari, ito yung nagdidilim, ay kanyang pinalilitaw, ay patuloy pa rin na hindi nagbabago ang pangako ng Diyos sa atin. Mga kapatid, pag sinabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan, totoo po yun. Mga kapatid, kaya wag po tayong matatakot. Kaya sa ating pong pagpapahayag ng salita ng Diyos, wag tayong matatakot mga kapatid na ibahagi ang Panginoon. Tandaan po ninyo, mas maganda pang mamatay kang na naglilingkod sa Panginoon kaysa mamatay kang gumagawa ng kalokohan. Hallelujah, tandaan po natin yan. Sapagkat napakabuti ng Diyos sa atin. Kahit gaano tayo kalaki ang ating kasalanan, hindi po yung tinitingnan ng Diyos. Hindi po yung tinitingnan ng Diyos. Ang tinitingnan ng Diyos, hallelujah, sa ating mga buhay ay yung Jesus na tinanggap natin sa ating mga puso. Hindi na po nakikita ng Amang Diyos yung kasalanan natin. Ang nakikita po niya ang Panginoong Jesus na sa buhay natin. Kasi nung tanggapin po natin ang ating Panginoong Jesus sa ating mga buhay, mga kapatid, yung Espiritu mismo ng Diyos ay nasa atin na. Nasa atin na po yan. At mismo Diablo, demonyo nagsasabing tayo po ay mga anak ng Diyos. Sinasabi po ng Diablo yan na ang Panginoong Jesus ay nasa atin. Sapagkat naka-encounter po kami ng sinasapi ng masamang espiritu. Nung kami po ay nakakapaligid sa Kanya, ang sabi niya, natatakot ako sa inyo, bakit kayo magkakamuka? Nakasisilaw kayo. Bakit? Iisang espiritu po yung nasa atin. Si Jesus po yun. Tandaan po natin yung espiritu ng Diyos ang nasa atin. Hallelujah. Ang sabi po ng Korinto 3:16, hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu? Nananahanan po sa atin ang espiritu ng Diyos. Nang tanggapin po natin ng ating Panginoon, ang Panginoon ay pumasok na po sa atin. Siya na po ay naghahari sa atin, mga kapatid. Kaya kahit gaano pa kalaki ang ating mga kasalanan, mga kapatid, pinatawad na po tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Nang tinanggap po natin sa bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas. Kaya mga kapatid, maswerte po tayong lahat na naririto ngayon. Hallelujah. Na tumanggap, naniwala at sumampalataya sa ating Panginoon Kristo. Sapagkat yung kabanalan ng Diyos ang nakikita ng Amang nasa langit sa ating mga buhay, hindi po yung ating mga pagkukulang at mga kasalanan. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng Panginoon at napakasarap gunatain at alalahanin ang kabutihan po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. Kaya mga kapatid ko, sumampalataya po tayo, maniwala po tayo, huwag po tayo magdududa sa ating Diyos. Huwag po tayo magdududa sapagkat kapag siya nangako, ito ay kanyang gagawin. Amen. Makita po yung bansang Israel. Kahit po hindi siya tinatanggap ay siyang tangkilikin, ay siyang tanggapin, paniwalaan. Bakit pinagpapala pa rin ng bansang Israel? Bakit inililigtas pa rin ng Panginoon ng bansang Israel? Ipangako po niya kay Amang Abraham yun eh. Sabi po niya kay Amang Abraham, para pagpapalain kita, ikaw at ang iyong magiging salit-saling lahi. Pagpapalain kita, iingatan kita,
patnubayan kita, ililigtas kita. Ikaw at ang iyong magiging salit-saling lahi. Ang bansang Israel, mga kapatid, ay lahi po yan ni Abang Abraham. Kaya, kung muna ipangako ng Diyos na ang bansang Israel ay kanyang pagpapalain, ginawa po niya. Hindi po siya lumilimot sa kanyang pangako, mga kapatid. Kaya, nangako ang Diyos sa atin na tayo ay sa pamamagitan daw po ng ating pagsampalataya sa ating Panginoon, tayo daw po ay magiging anak ng Diyos. Amen. Pangako po ng Diyos, di ba? Na bagamat hindi siya tinanggap ng bansang Israel, subalit ang sabi niya doon sa Juan 1:12 na subalit ang lahat ng sumampalataya at manalig sa ating Panginoon Kristo ay binibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan at karapatang maging anak ng Diyos. Amen. Sino nangako po na tayo po yung mga anak ng Diyos? Sino po nangako? Ang Diyos po. O nagdududa ka ba? Tingnan mo yung kapatid mo, kamukha ng Diyos yan. Tingnan mo. Praise God. Sasabihin mo, bakit pango ito? Kamukha ba ito ng Diyos? Yung Espiritu pong nasa sa atin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah, Jesus. Purihin ang Panginoon. Napakabuti na Diyos. Hallelujah. At sa gabing ito, mga kapatid, ang nais lamang pong iwan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin ay magpatuloy po tayo. Huwag po tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Kung mayroon kang nakikita na kapatid mo na alam mong walang-wala at mayroon kang magagawa, huwag kang manghihinawa na siya ibigyan kahit na ano lang, mga kapatid ko. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, ano man daw po yung ginawa natin sa ating kapwa ay sa Kanya natin ginawa. Sabi niya, nang ako ay makulong, ako inyong dinalaw. Nang ako'y nagutom, ako inyong pinakain. Nang ako'y mauhaw, ako inyong pinainom. Sabi ng Panginoon, sabi ng mga tao, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nakulong? Panginoon, kailan po namin kayo nakita nagutom? Panginoon, kailan po namin kayo nakita nagkasakit o nauhaw? Ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng ginagawa natin sa ating kapwa, lalo na doon sa walang-wala, ito'y sa Kanya po natin ginagawa, mga kapatid. Alisin na po natin yung dati nating kaisipan na kaya mo lamang bibigyan ng isang tao dahil inaasahan mo siya makapagbabalik sa iyo. Alisin na po natin yung ganong kaisipan. Kasi yung dating kaisipan po natin ay ganon eh. Kaya tayo nagbibigay sa isang tao kasi alam natin kaya tayong bigyan eh. Kaya ibalik yung binibigay natin eh. Pero kapag tayo nagbigay doon sa mga taong alam mong hindi kayang ibalik ang ibinibigay mo, sa Diyos po natin yon ginagawa. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kaya mga kapatid, yan po ang na iniiwan pong mensahe ng ating Panginoon sa bawat sa atin. Huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti sapagkat tayo ay anak na ng Diyos. Kung dati tayo ay gumagawa ng mabuti dahil tayo hindi pa Kristiyano, mas doblehin pa natin o triplehin pa natin ngayon ang paggawa ng mabuti dahil tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Amen! Hallelujah! Praise God! Ang sabi ng Panginoon kay Daniel, ipagpatuloy mo ang iyong ginagawa. Huwag kang magsasawa sa paggawa ng mabuti hanggang wakas. Pag ikaw ay namatay at sa iyong muling pagkabuhay, tatanggapin mo ang iyong gantimpala. Yun po ay para sa atin pong lahat yon. Huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti sapagkat kapag tayo ay namatay, na gumagawa ng mabuti dahil sa ating pagmamahal sa ating Panginoon, tatanggap po tayo ng gantimpala na nagmumula sa ating Panginoon na walang iba, kundi yung tayo ay bibigyan ng karapatang makapasok sa Kanyang kaharian. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. To God be all the glory. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Oh, praise God. Hallelujah.
O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na maraming salamat Panginoon sa mga salita mo po na patuloy mo pong pinapaunawa sa amin Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo Panginoon. Salamat sapagkat nakikita po namin Panginoon kung gaano mo mahal ang mga tao na iyong nilikha Panginoon. Halos libu-libong taon na nakalipas Panginoon ay patuloy pa rin Panginoon na ikaw ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga tao upang ikaw ay kilalanin, upang ikaw ay tanggapin bilang nag-iisang Diyos na buhay na dapat pagkukulan ng papuri, parangal at pagsamba magpakailanman. Panginoon, ang nais mo po, ang lahat ng tao ay makakilala sa iyo at ang nais po ang lahat ay makapiling mong muli sa iyong kaharian. Panginoon, salamat, napakabuti mo Panginoon sapagkat hindi ka po tumitingin sa aming mga kahinaan at mga pagkukulang at mga kasalanan. Salamat Panginoon sapagkat sa oras na kami Panginoon ay humingi ng tawad sa iyo, ay yung pagpapatawad ay kaagad naming natatanggap. Sang-ayon Panginoon sa unang Juan 1:9 na kung ipapahayag ng aming mga labi ang aming mga kasalanan, ikaw ang may tapat at banal na kami laging patatawarin mo at lilinisin sa lahat ng aming mga kalikuan sapagkat ikaw ay banal at matuwid. Salamat Ama sa iyong walang hanggang awa, sa iyong walang hanggang habag at pagmamahal sa amin. Purihin ka Panginoon sa pag-ibig mong dakila na hindi nagbabago mula noon ngayon at magpakailan-kailan pa man. Sa iyo po Ma'am, lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, ang lahat ng pasasalamat ay maingat naming ibinabalik sa iyo dakilang Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas, kami po'y dumadalangin. Amen! Hallelujah Jesus! Hallelujah! Praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Salamat po, Brother Bar. Amen. Praise. So yung pinag-aralan po natin ay bagong kapanganakan. Ano po? So, naranasan natin yan nung tinanggap natin si Jesus. Dumating yung bagong kapanganakan na yun sa atin. So, ibig sabihin po, yung luma nating buhay, dapat ay, na po yun, dapat ay unti-unti nang nawawala. Amen. At yung pumapalit na yung bagong kapanganakan. Kailangan po ay, nakikita sa atin. Kagaya nung pinag-aralan natin nung nakaraang linggo na po, ay kasama po yun, na kung ikaw ay, Kristiyano na po, tinanggap mo si Jesus ay mamanifest yung pagiging yung bagong nilalang mo. Yung tinanggap mo si Jesus ay sabi nga ni Pastor Gabino Tica nung nabubuhay pa siya, ang isang tunay na Kristiyano ay may binagong buhay. Amen. Amen po ba mga kapatid? So kailangan po na naka-display, nakikita yon sa atin. Kasi kung hindi tayo nababago, kung hindi yung luma natin pagkatao ay hindi yun mabago, ibig sabihin po may problema tayo. Baka hindi natin tinatanggap si Jesus na totohanan. Baka sa nguso lang, no? Kailangan sa puso si Jesus ay tanggapin. Magkaroon ng pagbabago sa buhay natin. So kung ano man po yung kasalanan na di natin mapagwagian, ano man po yung bisyo, gano'n, no? Bisyo, kasalanan, hindi natin mapagwagian, isuko po yan sa Panginoon. Suko, no? Kumbaga ay iluhod mo yan sa Panginoon. Hindi pwedeng hindi po ma-deliver. Madi-deliver at madi-deliver. Marami na akong kilalang tao na suga pa sa alak, suga pa sa sigarilyo, pero nung isinuko nila sa Panginoon ay nawala po yung mga iyon, yung bisyo, yung alak, yung sigarilyo. Kahit na yung ugali natin na hindi maganda, kumbaga, binabago yun ng Panginoon na unti-unti. Amen? So, kung sa bahay ay parang hindi makita yung pagiging Kristiyano mo, isuko mo yan sa Panginoon. Kailangan makita yung bagong nilalang. Kasi kung sa bahay ay
hindi makita yung pagiging Kristiyano natin, talagang hindi natin madadala sa Panginoon yung ating mga mahal sa buhay. Yung gusto nating madala sa Panginoon, yung ating magulang, yung ating kapatid. Pag hindi nakita mga kapatid, yung nabago tayo, hindi natin sila madadala, hindi sila maniniwala. So maniniwala po sila kapag nakita sa atin, tayo yung pagbabago na yon ay makita mga kapatid. Na si Kristo ay buhay, totoo talaga nabubuhay at gumagawa sa buhay natin. Unti-unti po mababago yon. Kung magagalitin ka, unti-unti yun mababawasan hanggang sa ma-surrender mo na yon. Kung yung ikaw ay asawang babae, nagger, gano'n, mababago po yon mga kapatid. Kung ikaw ay yung may mga bagay pa na nakapagsalita ka ng mga bad words, yun po ay naisusuko sa Panginoon, mga kapatid. Kailangan talaga ma-display po natin, makita yung bagong nilalang na sinasabi, yung sinasabi nga ni Brother Mar na bagong kapanganakan, mga kapatid. Kailangan po mag-manifest po yun. Makita po yun sa buhay natin. Kasi hindi tayo makakapagdala ng makapaglapit ang kaluluwa sa Panginoon pag hindi nakita sa buhay natin na bago tayo. Amen. So, yun nga po yung kinukwento ni Brother Mar. Siguro nga mga 1986 po siguro yun, Brother Mar. Nung unang-una ko nakatagpo si Brother Mar doon sa Bugyo pa ho kami noon kasi may gawain na yung sinasabi niyang White House, yun po ay bahay na puti kasi yun na wala nakatira, kaya po inupahan namin, doon kami nagdadaos ng gawain. Up and down po siya, parang bahay Kastila yun ang tawag doon is White House, yun ang taguri doon. Yun nga, pag papasabugin daw yun ang sinasabi. Pero hindi naman kami natakot mga kapatid dahil kasama natin ang Panginoon. Amen. Hindi pwedeng matakot tayo sa mga ganon. So hindi naman nila ginawa mga kapatid. Tinakot lang naman kami. Tinakot lang kumbaga. Pero hindi rin nila ginawa. Amen. So siguro talagang lang yung strategy lang nila para mapigilan. Pero hindi nila napigilan mga kapatid. Amen. So hanggang sa, yun nga, na kapag asawa na ako, taga rito yung napangasawa ko. Ako naman na dila rito ng Panginoon. Amen. So ngayon po, ayan. Nung kasi si Brother Man, nagpaalam din doon. Nung matin kami sa nagpaalam na siya doon. Dahil dito nga siya atin. Hindi ko rin akalain na magkakaasawa ako na taga-Pungo. Dito naman ngayon ako napunta. So kaya lang, kahit saan ka makapunta, kahit saan ka makarating, kailangan dala-dala natin si Kristo mga kapatid. Amen. Kaya nga natutuwa kami nung linggo, pinuntahan nga namin yung asawa ni Sister Rubian. Kasi matagal na natin pinapanalangin yun. Matagal na, kaya dapat talaga puntahan. Pinuntahan po namin kasama ko si Brother Eddie, si Brother Joey, sumunod din, tsaka sila Brother Edwin. Yun po, talagang sarap magpunta kala Rubian kasi busog na busog kami. Ang daming pagkain. Ang daming pagkain, pauwi pa. Sabi ko, tubig lang ayos na, kapatid. Opo, tubig lang. Ang gusto lang natin is madala sa Panginoon. Mailapit sa Panginoon si Joselito, si Joselito, kung tawagin ay si Pulis. Tumanggap po sa Panginoon. Kaya po kasama natin sa prayer naman lagi yun Pero taon na pinapanalangin. Sabi ko nga, lahat ng mga pinapanalangin natin matagal na, puntahan natin. At bahagi na salita na Diyos. Kasi hinog na sa prayer yan mga kapatid. Kailangan puntahan na. Kaya po ngayon ay yun po yung project namin na pupuntahan namin. Lahat ng pinagpe-pray na yan. Isa-isahin na namin yan, pupuntahan namin. Praise God. So kasama po yan sa Kaya po nakakatuwa, ibig sabihin talagang umaani na po tayo sa Panginoon. Naani na natin yan.
magtuloy-tuloy lang po tayo, no, napakasarap maglingkod sa Panginoon, lalo na ngayong kami nga ay galak na galak kami doon sa kwentuhan, gala Rubian. Makwento rin si police, no, si Joselito. Binigyan pa nga ako nung yung malunggay. Tinanim ko sa bahay. Sabi mo maganda nga yun. Ang dami pang pauwi, mayroon pang So, salamat, sabihin po ay pag naglingkod ka sa Panginoon ay kumbaga ay yung mga na yan, mga blessing na yan. Pero higit sa lahat, yung kaluluwa po, higit sa lahat po, yun po yung pakalaga na mawin natin. Amen. Mawin natin. Kaya po, looking forward ako na makasama natin dito si Lito, si police na po. Amen. Salamat po. At paalala po, sa next po na ating midweek service, ibabalik na po natin sa Huwebes, mga kapatid. Kasi bukas ay last day ng Zoom seminar by kinukondak ni Pastor Stephen Prado po. Hindi ko alam kung nakaka-join kayo. Pero ako kami through Zoom, Zoom meeting. Hindi rin ako ganong sanay, mga kapatid. Nagpapaturo kami kay Casey. Si Casey sanay na sanay. Ako hindi ako sanay doon sa Zoom meeting, mga kapatid. Pero si Casey tinuturuan kami. Ako natuturuan ako. Hindi po talaga ako sanay, mga kapatid. Kaya po ngayon natututunan ko na. Pero maganda yung Zoom meeting na tinuturo po ni Pastor Stephen Prado. Siguro yung iba ay na-applicable sa atin, ay kukunin natin at i-apply natin sa atin, no? Para ang church natin ay would you believe na sila Pastor Stephen Prado 13 years pa lang sila, 13 years, mga kapatid, 13, no? Would you believe na na sila 3,500 na sila mahigit. At hanggang sa ibang bansa nakakarating ganyan po. Kaya napakalakas lumago nung gawain nila. Kaya tayo po ay titingnan natin kung paano natin maya-adapt sa church yung pong sistema na itinuturo ni Pastor Stephen Prado. Salamat po, mga kapatid. Kaya po, a reminder, next po na midweek service natin ay babalik na po tayo sa Huwebes. Amen, mga kapatid. Huwebes na po. Sa susunod ay Huwebes na po yung gawain natin. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Amen. Praise God. Sige po, tayo po ay tumayo at mag-closing prayer. Hallelujah, hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus, O God. Hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon, sa natapos naming gawain, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga ginamit mo, O God. Kayo po, Panginoon, ang magbalik ng siksik, liglig at nagumapaw na pagpapala, Panginoon, sa mga ginamit mo, O God. At salamat, Panginoon, sa napakinggan po namin, Panginoon, napakagandang mensahe, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa muling pagpapaalala, Panginoon. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, na dalangin namin, Panginoon, na magsumikap kami, Panginoon, magpursige, Panginoon, na mas lalo ka pa po naming makilala, Panginoon, sa aming buhay. At gayon din po, Panginoon, ay kilalanin mo din po kami, O God. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, hallelujah, we pray, Panginoon, create in us, Panginoon, yung clean heart, O God, at renew, Panginoon, yung right spirit. Dahil alam namin, Panginoon, naniniwala kami na Ikaw ay tunay na Diyos, may tunay na langit, Panginoon, kaya marapat lamang din po, Panginoon, na kami ay maging isang tunay na Kristiyano, O God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, dahil alam namin, Panginoon, na hindi sayang at hindi nasasayang, Panginoon, ang mga ginagawa namin. Sabi mo nga po, Panginoon, kami ay hindi sumusuntok, Panginoon, sa hangin, Panginoon, na walang tinatamaan. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ay may inihanda na, Panginoon, na silid. Ang bawat isa, Panginoon, hallelujah, inihanda mo na, Panginoon, sa iyong kaharian. At kami, Panginoon, ay naglulook forward, Panginoon, sa aming goal. Alam namin, Panginoon, na malapit na kami sa finish line, O God. Kaya dalangin namin, Panginoon, na kami ay manatiling tapat, Panginoon, hanggang wakas. Dahil
na-excite kami, Panginoon, sa grade mo para sa amin na kami ay sabihan mong well done, my good and faithful servant. Kaya Panginoon, patuloy, Panginoon, hallelujah, na dalangin namin ang mas malalim na relasyon sa iyo, Panginoon, hallelujah, 10, Panginoon, ng aming mga pamilya, hallelujah. Patuloy, Panginoon, dalangin namin ang pag-iingat mo, O God, sa bawat isa, sa pag-uwi namin, Panginoon, sa aming mga pansamantalang tahanan, O God, hallelujah. Ikaw ang mag-ingat, Panginoon, sa amin kung paano mo kami iningatan na makarating, Panginoon, sa lugar na ito. Ay ganun mo din kami iingatan, Panginoon, sa aming pag-uwi at makarating, Panginoon, sa aming pintuan, O God, ng aming mga bahay, O God. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Hallelujah. Sa iyong lahat ng papuri, parangal at pasasalamat. In Jesus' name, Amen.